Okay, back in the box! Specs Mana na with Mama Ali. At syempre, kasama ko ngayon, walang iba kundi si Sweet. Si John Sweet Labor! Hi! Good morning po! Sa lahat na nanonood ng Starbucks, mga kapuso, Mama Ali, good morning sa inyo ni Papa Jack. Pero una, swak na swak ka dun sa ating tanong sa taong bayan. Naman. Masasaktan lang si ina pag umamin akong bakla? Hindi, ikamo, dahil jackpot siya sa baklang anak. Tama! Oo. Dapat ang mga nanay, mga tatay, huwag po kayong masaktan pag ang anak ninyo'y umamin o nalaman ninyo na sila ay bakla. Dahil pag may anak po kayong bakla, para kayong tumama sa Super Loto. Babalikan ko lang ang Ano kasaysayan mo bilang bading. Ay, ito na ba yun? Ha? Kailan ba, ikwento mo sa amin yung iyong MOT, yung iyong moment of truth, yung sandaling na-realize mo, bading ako. I remember when I was 3, 4, 5 years old, ang mga kapitbahay namin, tinutokso na ako na bakla. Kasi siguro yung pala, may nakikita na nilang kilos ako, magsalita ko, bakla. But nung bata ako, I have this tendency na umiiyak ako. Kasi ang feeling ko, I was brought up on the idea na ang bakla masama. Na pag bakla ka, mali. Ang pagiging bakla, kapintasan. So umiiyak ako, hindi ako bakla, hindi ako bakla. Saan galing yun? Sa nanay ko. Konsepto niya, ang bakla sa parlor lang nagtatrabaho. So kung baka noong mga panahon na yon, makitid din ang pananaw ng nanay ko sa pagiging bakla. Kaya, binibigyan niya ako ng ideya na hindi ka dapat maging bakla dahil mali ang maging bakla. So ano yun? Talak factor yun? Hindi naman. Parang, ang konsepto... Pinagsasabihan ka? Oo. At saka ang nanay ko lang naaalala ko, pag tinutokso ko ng kapitbahay na bakla, ako ang pinapagalitan niya. Kasi ang konsepto niya, kaya daw ako tinutuksong bakla, dahil may nakikita na kabakla ang ginagawa ko. Wala na. Bata pala ako. Kung may kembot na ako maglakad. Pag nagwawalis ako, nakahawak ako sa dibdib. Para hindi magustuhan. Correct. Bakit puro nanay ang naririnig ko? Asan ang tatay figure? Hindi ko alam kung ako ay maswerte o mapalad nung bago ako tuluyang nang nagdalaga. Ayan. Iniiwan kami ng tatay ko when I was 10, 11. So yung nanay ko siya talaga ang natatanging ni-raise kami bilang single mother. So siguro tulad ng ibang nanay, katulad ni Nanay Vanessa rito, parang dalawa lang din kami magkapatid, ate ko tsaka ako. So parang siguro gusto niya rin magkaapo sa akin, wala magtutuloy ng apelido namin. Siguro ganun ang konsepto nila sa buhay, pero wala nang nagawa eh. So ikaw, it's not so much yung ipagtatapat mo sa nanay mo because she knew no? Alam niya. Ang nanay ko, lahat ng mother for that matter, naniniwala ako doon, the mothers are the first one to know but the last one to accept. Lagi yan tungkol sa kabaklaan. Yung point na inaccept ka ng nanay mo. Nung college ako, yung nanay ko, nabalitaan niya na member ako ng Teatro Tomasino sa UST. Yes! Nakikita niya yung mga souvenir program na sumali ako sa isang play. So siguro nagkakaroon na siya ng idea. Yun ay medyo one length na yung buhok ko. One time nakita niya ako, nag-ahit na ako ng kilay dahil sumali ako sa gay beauty contest. Ganyan. Gaano kahalaga at bakit mahalaga na tanggapin ka ng nanay mo? Kasi syempre, nanay mo yun doon ka nang galing. Your whole being is all about your mother. Naging akong ganito dahil sa nanay ko. So, gusto ko kung ano man ang kahantungan nitong sarili ko na ito, kung anong tagumpay ang maa-achieve nito, at kung anong ending nito in the future, dapat mahalaga na alam niya at maging parte siya noon. Ano naman ang mensahe mo sa nanay mo? Ano ba ang mensahe ko sa nanay ko? Maraming salamat at tinanggap mo aking pagiging bakla. Maraming salamat na hinayaan mo akong maging ako. Swak ka talaga. Parang sana kukulang lang humiling ako kay Lord ng baklang anak. Maraming siya mag-ampong kaya. Nakita ko, may ang daming pakalat-kalat. Mga batukling, mga batang bading, andyan, pakalat-kalat. Ay, Sweet, may show ka, ha? Ay, tama. Music Museum. Yan. Ito yung mga sinusuportahan ng nanay ko. Ang aking pero meron akong show, debutante. Sweet at 18 po, mga kapuso. Makita-kita po tayo dyan sa Sabado na po yan. May 14, 8 p.m. at the Music Museum. Napakaganda po. Celebration ko to ng aking 18th year anniversary sa Showbiz, Mama Ali. So sana makapanood din kayo ni Papa Jack. That's a Saturday, no? This Saturday na po yan sa Music Museum, directed by my friend Philip Lazaro. This show is brought to you by GMA, syempre, ng Bench, ng Calayan Surgery Center, ng Grand
Villa Resort dyan sa Los Baños, Laguna at ng APT Entertainment. Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. At ayun, kasama natin syempre, guest ko pa si Papa Dennis Trillo, si Julian Saute, and my friend Vice Ganda. So please, magkita-kita po tayo dyan. Debutante ang drama ko. John Sweet Lapus! Kasama natin sa Starbucks. Thank you very much. Thank you. Anytime. Basta ikaw mamahali, basta kayo. Galing. Papa Jack! Ayan, Mama, gusto ko yung linya ni Sweet, ha? Yung linyang ang nanay, the first one to know, the last one to accept. Nax, kapiling ko si Mami Evelyn Pagat-Patan dito. Hindi ko alam kung alam na niya kasi mayroon siyang kutob, ha? Kung mako-confirm ba today sa pagsalang ng kanyang anak. Ayan, ha? Na si Rembert sa ating lie detector machine. Ma-confirm kaya today. Ang motto ng kanyang anak ay, I'm so excited, I just can't hide it. Nax. So, kabalik yan ng Starbucks dito, kasali ka! Ilan sa pinakamalalaking